Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Full support ang Department of Trade and Industry o DTI sa pagkakatalaga kay dating Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, magiging katuwang ng bagong talagang kalihim ang kanilang kagawaran sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng kalihim na malaki ang karanasan ni Secretary Recto sa usapin ng finance management lalo na sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Samantala, nagpasalamat naman si Secretary Pascual sa naging ambag ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno sa DOF nitong nagdaang mga taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, buo rin ang suporta ng Makati Business Club sa pagkakatalaga kay dating Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Sa isang pahayag, sinabi ng Makati Business Club na tutulong sila kay Secretary Recto sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng MBC na malaki ang tiwala nila kay Secretary Recto dahil sa pagsisilbi niya sa National Economic and Development Authority o NEDA at sa Kongreso at Senado maging ang pag-akda nito sa Expanded VAT Law o Republic Act 9337 na bagay na malaki ang naiaambag sa ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpapatuloy sa pagtulong ngayon ang Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa pamagitan ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, Research Centers and Experiment Stations o RCES at mga kooperatiba sa pagbili at pagbebenta ng mga repolyo, Chinese pechay at ilan pang mga produktong agrikultura ngayong may oversupply ng mga ito. Sa monitoring ng AMAD para sa isang linggong pag-market sa naturang mga proyekto, umabot na sa mahigit 41,000 kilos ng mga naturang gulay ang kanilang naibenta sa Cagayan Valley. Ito ay sa ilalim ng Buying Rescue Program ng DA. Mula sa nabanggit na bilang mahigit 28,000 kilograms dito ay naibenta sa lalawigan ng Isabela, mahigit 11,000 kilograms sa Cagayan at 1,460 kilograms sa Quirino. Ito ang tulong ng kagawaran upang maiwasan ang pagtapon ng mga ani ng mga magsasaka na malaking lugi para sa kanila. Maliban sa paghanap ng market para sa mga produkto, ang DA din ang sagot sa pag-deliver ng mga ito sa mga palengke, kadiwa stores at mga tindahan ng mga kooperatiba. Nakapagpulong na rin ang mga DA office sa Northern Luzon para sa kanilang nagkakaisang plano at stratehiya upang maiwasan ang oversupply ng mga produktong agrikultural. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.